ano, kung gaano ho kahaba ito, ano. So, actually yung ating pag-aaralan ho ngayong gabi, kung mag-backward po tayo 20 years ago, hindi po ito ganon katalamak. Ibig pong sabihin, kung magba-backward po tayo 20 years ago, especially sa ating mga seasoned pastors na hindi ho ito nabigyan masyado ng pansin, ang common logical fallacies. Na-focus po tayo before is how to make a preaching, how to interpret the Bible. Ano ho? And yet somehow, ano pa nga hindi pa nga natin masyado talagang na-focusan kung paano i-interpret ang Bible noon. Sinasalo lang natin yung mga tinuturo sa atin ng mga leaders natin, ano. Tapos kung ano yung nasalo natin, na-absorb natin, so yun din yung gagawin natin. Pero as time goes by, ang knowledge mo kasi, ang learning mo kasi nag-illuminate. So as time goes by, nag-a-arise na ho ang term ko ho dito yung mga academicians. Kaya may mga pastors ho, may mga academicians na tinatawag. So ito po yung mga uri ng pastors na kung saan they have somehow focus on the academic side. Katulad ho ni Pastor Derek, no? Si Pastor Derek, nakikita ko po sa kanya is academic pastor. Kung ating titignan ho, ano. So may mga ganyan ho talaga at may mga pastors din naman na kumbaga na focus dun sa compassion. Wala naman hong mali dito sa mga bagay na ito, ano. Okay ho ito. Pero malaking tulong ho kasi kapag halimbawa ang isang pastor is academician, kahit po tayo ay medyo o sa mga nakikinig dito, medyo may mga edad na, mga nanayan natin, mga tatayan na natin, somehow mai-improve po ano. Pero good thing ho, may mga kakilala din naman ho ako na patuloy at patuloy silang nag-aaral ano. Maganda ho yun kahit po mga seasoned pastors na. So marahil po dito sa pag-aaralan natin ngayong gabi, is alam nyo na ito but somehow let's refresh kasi basic lang ho naman ito ng apologetics, no? So bakit ho tayo may mga tinatawag na logical fallacies? So yung logical fallacies, ito po yung magiging kaalaman natin kapag halimbawa yung kadebate natin kung ano yung ginagamit niyang principle. Kasi ang hirap po natin makipagtalo kapag halimbawa pag nakikipag-debate tayo tapos yung ka-debate natin o yung pinagdidepensahan natin ng faith ay titirahin yung kausap niya personally. So may mga rules po yan when it comes sa debate. Ano? At alam niyo po, whether you like it or not, mahilig po dyan ng may isang relihiyon po na mahilig dyan. It's either hindi kanya pagbibigyan, pagsasalita, or di naman kaya titirahin kanya personal. So pag ganun ho, sa rule ho ng debate, nagkakaroon ho tayo dun ng ano, fallacy or sabihin na natin may logical fallacy silang ginagawa or may strategy sila na ginagawa. Ano? So, sige po, marami po itong logical fallacies pero bibigyan ko lang kayo if I'm not mistaken 15 to 18 logical fallacies which is commonly ho na mai-encounter ng bawat isa sa atin. Ano? So, common logical fallacies or the flawed arguments. Ba't ho tinawag ito na flawed arguments? Kasi ito nga yung sinabi ko kanina, nakikipag-debate ang isang tao, nagkakaroon siya ng, ang tawag ho sa ibang term ng debate ay academic discussion. So kapag halimbawa kasi yung debate parang negative tignan negative pakinggan Kapag may naghamon sa inyo, o debate tayo. So tayo ho, gamitin natin in contemporary terms, academic discussion. Pero yun po ay debate din. Debate din ho yun, ano, academic discussion or academic conversation. Pero pinaganda lang natin. So may mga rule po yan, may mga flawed arguments na tinatawag. So ano po yung number one? But before that, let's go on the meaning. Ano po yung origins ng ng fallacy? Kita nyo po ba the origin? Kita po? Validate nyo lang po ha, kapag kita. Yes po, kita po. Ano po, Pastor Derek? Okay, so ano yung origin ng fallacy? The word fallacy derives from the Latin word fallere or fallire, meaning to deceive, to trip, to lead into error, or to trick. The word also derives from the Greek word philos or pelos, meaning
deceitful. So sa fallacy ho, katulad nga po nung binanggit natin kung ano yung pinagmulan ng word na fallacy, fallacy is to deceive people. Fallacy is to trick people. Fallacy is to lead people into error. Ano ho? So kapag ating titignan, primarily kapag sinabing fallacy, this is very deceitful. Ngayon ho, yung fallacy o yung tinatawag na argument fallacy ay hindi lang ho natin naman ito magagamit sa debate o sa academic discussion or academic conversation. Magagamit din ho natin ito, one of the principle para mapag-aralan din natin yung salita ng Diyos. Kasi kapag medyo somehow may kakulangan tayo sa ganitong kaalaman, very deceitful po. I mean, what I mean ay kapag halimbawa kung ano yung maisip natin, doon na tayo magbe-base agad sa naisip natin. Or di naman kaya pag may nabasa tayo, magbe-base na lang tayo dun sa nabasa natin. Ano? So wala hong nangyayaring logical flow. Ang nangyayari ho ay logical flowed ang nangyayari. Hindi po flow ang nangyayari, hindi logical flow. Logical flaws. So nagkakaroon ho ng error at kapag ang nagkaroon ho tayo ng logical flaws na tinatawag, deceitful po yan. Maaring tayong maligaw, maaring nung una tama yung tinuturo natin, pero along the way, along the process, ay nagkakamali na, no? But before anything else, alam niyo po, no? Ang doctrine ho, ang theology, hindi ho ito pwedeng pag-aralan ng isang tao lang. To be honest ho. Ang theology or ang doctrine, it is a collaborative discussion or collaborative effort po. Hindi po pwedeng ako ho, halimbawa ho ako, I'm pastoring, tapos biglang may nabasa ako, may natutunan ako, tapos isinishare ko na agad sa inyo. So kapag ganun po dito sa mga kapastoran natin na nandito, wag niyo po muna basta i-share kung ano yung nabasa nyo, kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung na-discover nyo. Lalo-lalo na ho kapag may kinalaman ito sa major doctrine natin. Kasi kapag ganun ho yung ginawa natin, we are going to a deceitful side. Baka mamaya, hindi na pala truth yung sinishare natin. Ano na, deceit na or panlilin lang na sa atin. Ano? So pag mga ganun, trust a persons na kung saan mapagkakatiwalaan natin and then discuss what you have read, what we have studied. So pag-usapan, then kailangan ho magkaroon talaga ng discussion about that. Nang sa gayon, mag-guard ho natin yung bawat isa. Kasi kapag hindi natin na-guard yung bawat isa, ay baka mamaya ang ganda-ganda pala ng turo natin. Tapos biglang alam nyo hon, along the way, along the process, nagfo-fall na pala, nag-e-error na pala. Why? Kasi sinolo lang ho natin. Ano? But gayon pa man, ang ibig ko pong sabihin dito, ito pong ating pag-aaralan is the logical fallacies. Hindi lang ho natin sa debate magagamit. Kung hindi, sa pansarili din ho nating kaalaman. Okay? So, logical fallacy. So, actually, part to kasi dapat to eh, no? Kaya lang, last week ho, dapat magtuturo ako, o last week, I mean, kaya lang ngayon ho, isa-summarize ko na kasi by next week ho, ako ay magiging busy na at start na ho ng klase namin, ano? Okay? So, a logical fallacy or a fallacy, for short, is an argument that contains a mistake in reasoning. So dito ho, no, sa logical fallacy, it is simply pagkakaroon ng pagkakamali sa pagre-reason out. So naalala ko tuloy ano, may sinabi doon, wala daw maling opinion. Well, actually, subjectively speaking, walang maling opinion. Pero opinion itself is wrong. Inulit ko po ha, walang maling opinion, pero opinion itself is wrong. Kasi dapat ho, tayo, magbe-base tayo sa facts. Tayo pong mga nagpapastor or nagli-lead or somehow nagdidikon. Basta, if we are leading a congregation, if we are leading a people, dapat ho ay, ano tayo, maayos or logical yung ating somehow reasoning. Hindi ho tayo mag-base sa opinion. Kasi pag opinion, very subjective ho to. Kapag opinion, maaaring tama sa akin, mali sa'yo. O maaaring mali sa'yo, tama sa akin. So dapat we will deliver
information based on facts. Okay ho? So fallacies of relevance are mistakes in reasoning that occur because the premises are logically irrelevant to the conclusion. So, fallacies relevance, ano hong ibig sabihin yan? Alam nyo ho, no, lagi ko nga sinasabi no, sa mga kasamahan natin na nandito. To be honest, no, wala hong hindi ho inerrant ang Bible in its original language. Inulit ko po, walang fallacy at saka inerrant and infallible ho ang Bible, ang salita ng Diyos. Kaya lang ho, dun sa mga translations, nagkaroon ho ito ng error. Inulit ko ha, from the original language, wala hong error, walang mali, wala ding fall. Pero ho, along the way, along the process ng translation, nagkakaroon ho ito ng kamalian sa translation. Okay ho. Kaya po kapag halimbawa, kaya lagi namin ini-encourage, if we are going to study deeply on the Word of God, let's go back kung medyo hindi pa naman ho kayo nag-Greek or nag-Hebrew masyado, at least yung pinakamalapit na translation from them, from the two original language ng Bible. So, yun po yung aralin natin, Pero maganda naman ho ngayon kasi high-tech na. So, ang Hebrew, ang Greek, medyo madali ng aralin. Kaya lang, medyo mag-exert ho talaga tayo ng effort. Ho. So, yan ho. Katulad ho, may isa hong version ng Bible na medyo tricky. Medyo deceitful. Kasi bakit? May logical fallacy. Yung the message ho, if I'm not mistaken, the version of the Message Bible, medyo tricky ho yun. Marami ho dyan nalilito. At may isa nga ho tayong yan ang ginamit. Kaya somehow, alam niyo, naging kaguluhan ito sa evangelical community. Kasi ang ginamit na version ng Bible is the Message. But pag magde-devotion naman, hindi naman masamang gumamit. Kaya lang, kapag gagamitin mo na ito sa pagtuturo, dapat yung medyo malapit sa original talaga. Okay, so fallacies of insufficient evidence. So are mistakes in reasoning that occur because the premises, though logically relevant to the conclusion, fail to provide sufficient evidence to support the conclusion. So dito ho, sa logical fallacy, we're not just based on the reason. We are based on the reason and evidences. Hindi pa pwedeng evidence tas walang reason. Kailangan congruent sila. There is a reason and on that reason, there is an evidence. Kasi kapag walang evidence yung reason mo, still, it is a fallacy. Kapag yung evidence mo naman walang reason, still, it's a fallacy. So sila ho ay congruent. Ibig sabihin, if there is a reason, there's an evidence. And if there's an evidence, there's a reason. Kaya ho, kapag halimbawa may kulang na formula dun sa dalawa, ay magiging fallacy ho ang ating logic. Kaya mahalaga po yan, So logical fallacies, clause in an argument, often subtle. Learning to recognize this will strengthen your arguments, help you critique others' arguments. So dito ho, bukod sa matutulungan natin yung sarili natin ma-improve tayo, well, in fact, makikita din natin, pero hindi naman natin ito i-apply to critique others' arguments. But somehow, dito kasi makikita natin, malalaman natin, if we know the basic principle of the logical fallacies, hindi tayo basta-basta maniniwala. Alam niyo, Nawala po yung sound. Wala pa rin po.
Hello po. May sound na po ako. Meron na po. Yun nga lang po, hindi mag-operate po yung camera ko. Sige po, okay lang po. At least po, mahalaga po may sound ako, no? Ano nyo lang po ako, notify nyo lang po ako pag nawala po yung sounds ko. Salamat po. Meron na po, Pastor. Salamat po, Pastor Jun. Okay po. Okay, next. So, why we study logical fallacies? So, ba't kinakailangan natin pag-aralan yung logical fallacies, no? So, it is important to develop logical fallacy detection skills in your own writing as well as others. So, mahalaga ho ito na pag-aralan natin, ano, ma-develop kung paano, kasi primarily ho, no, ang logical fallacies, aside from verbal skills natin, kung paano tayo makikipag discussion, academic discussion, or makikipag-argue, we can use this also in writing. Pero hindi naman ho lahat kasi talented sa pagsusulat, no? But primarily, at least verbal skills natin sa pakikipagtalo natin. Ano? So, think of this as intellectual kung fu. So, yung ating pong pag-aaralan ngayon, isipin ho natin ito na ito ay kung fu. So, alam naman natin, pag nanonood tayo ng kung fu, medyo na-amaze tayo, no? So, tawagin natin itong the art of intellectual self-defense. Okay, so other term for dito sa pag-aaralan natin, o sabihin na natin bakit natin pinag-aaralan ng logical fallacies. Kasi ito ay tinatawag na intellectual kung fu. The art of intellectual self-defense. So, logical fallacies. Ito po yan. Hasty generalization. Isa po sa mga fallacy ng logical fallacies natin is yung hasty generalization. Ano hong ibig sabihin ng hasty generalization? Ito ho yung halimbawa niya. A generalization based on insufficient or unrepresented evidence. Ito po yung halimbawa. Deaths from drug overdoses in Metropolis have doubled over the last 3 years. Therefore, more Americans than ever are dying from drug abuse. So, ito ho, pag titignan natin, ano, there's a study daw na marami daw na namamatay because of the overdose. Doon daw sa isang lugar sa Amerika. So, ngayon, kaya naman, kapag ang isang tao, inabuso niya ang droga, mamamatay siya. Kung ano po yung ibig kong sabihin, iba po yung drug overdose sa drug abuse. Okay po? Iba po yung drug overdose sa drug abuse. Kaya lang, since somehow o minsan, nai-integrate natin yung drug overdose sa drug abuse, so ang nagiging generalization natin, maraming namamatay. Okay ho? Well, actually, ang drug overdose at drug abuse ay may magkaiba hong epekto. Iba ho ang epekto ng drug overdose at saka drug abuse. Sa drug overdose, pwede ka ho talagang mamatay. Sa drug abuse, pwede kang magkaroon ng mental problem. Okay? But, ang tanong, pwede rin bang ikamatay yung drug abuse? Well, pwede naman lahat, ano? Lahat kapag inabuso, pwedeng makamatay. Kaya lang, ano pong pinopoint out ko dito? Yung hasty generalization. Ano yung facts? Ano yung evidence na yun nga, kapag halimbawa, inabuse mo ang isang drug, mamamatay ka. O ano po yung ibig kong sabihin? So, unrepresented evidence, magkaiba ho sila. Okay? Pero kung may halimbawa, sa logic, kung halimbawa lang ha. Halimbawa, noong nakaraan taon, 30 tao ang uminom ng, kunyari lang ha, ng Biogesic. Nakaraan 3 taon, 30 tao uminom ng Biogesic at sila ay imbis na gumaling, nagkasakit lahat. Ngayon ho, taon na ito, may uminom na 50 ng Biogesic at sila ay nagkasakit pa rin lahat. So, dun po sa study na yon,
hindi siya hasty generalization. Bakit? Kasi same subject ho yung ginamit. Parehong biogesic. Kuha niyo po. Pero pag nagkaroon po ng pagkakaiba, halimbawa, biogesic nakaraan 3 taon, maraming nagkasakit lalo. So ngayon naman ang ginamit, hindi naman biogesic, iba naman. Ano ho? So ibig kong sabihin, hindi ho natin pwedeng i-generalize ang mga bagay-bagay. Okay ho? Hindi ho dapat hasty yung generalization natin. Hindi dapat insufficient yung pan o unrepresented yung evidence na pinapakita natin. O ngayon, anong kinalaman nito sa ano? Anong kinalaman nito sa spiritual aspect naman? Anong kinalaman naman nito sa Bible? Okay? So, yung talamak na talamak ngayon, da, 'di ba? Yung sa Elyon, 'di ba? So, tsaka Yahweh, halimbawa lang ha. So, medyo may yung isang nag-share, medyo kulang yung evidence niya or sabihin na natin unrepresented evidence or insufficient evidence yung sinasabi niya. Ang nangyari ho, generalization ng nangyari. So, pag ganun lang nangyari ho, fallacy. Okay? So, nagkakaroon ho ng fall, nagkakaroon ng hindi tamang pagkakaintindi.